Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian DC Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 24, 2024. Ngayong araw po ay ating pagpapatuloy ang ating series which is about the Lordship of Christ over all things. Specifically, ang topic po natin for today ay about Jesus claims all of our services. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa Colossians chapter 3 verses 22 to 24. Sabi po rito, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sa Tagalog po, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Napakaganda po ng mga katuruan dito sa talatang ito. Kaya naman po, meron po tayong tatlong katuruan na aking i-share, mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, serving the Lord includes all kinds of works. So, balikan po natin yung sabi dito sa talata na sabi po dito, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to carry their favor. Na sabi dito sa lahat po ng bagay, dapat sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. So, dapat po, yung mga trabaho po natin dito, yung mga amo po natin na mga tao, dapat sinusunod natin sila. Hindi natin ito ginagawa para tawag dito para magtrabaho para sa kanila, but ginagawa natin ito dahil ito ang kinakalugod ng Panginoon, na kapag ginagawa natin, we are doing all kinds of works, we are serving the Lord. Next po is serving the Lord is come from the heart. So, ang pagsisilbi po, paglilingkod sa Panginoon, dapat po galing po ito sa puso. Hindi po dapat na napipilitan lang tayo. Kasi kung hindi po ito galing sa puso, then hindi natin Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. So, dapat po talaga makilala natin ang Panginoon. Tayo ay matuto na magsilbi ng buong puso sa Panginoon. And lastly po is serving the Lord comes with its own reward. So, kaya po nang sabi po rito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ang Panginoong Kristo po ang pinaglilingkuran natin at always remember po na tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa atin. Kaya naman po tayo po ay mag-serve sa Panginoon ng may buong puso, na it includes all of works. And tandaan po natin na kapag tayo ay nasa Panginoon, tayo po ay safe, tayo po ay laging pinagkakalooban ng mga blessings, ng mga rewards. Kaya paano po natin ito ma-apply? Una po, redefine our concepts of worship and services. So, dapat po i-redefine natin yung konsepto ng kung ano nga ba ang konsepto para sa atin ng pag-worship and pag-service. Na, for example, ito po sa number 2 din, submit all our works under the Lord Jesus. Kapag kasi tayo ay nagtatrabaho para sa mga earthly masters natin, hindi natin ito ginagawa para sa mga earthly masters natin, hindi para po ito sa ating Panginoong sa Kristo, na
whatever you do, work at it with all your heart because it's working. Because ito po ay ating ginagawa parang we are working also for the Lord, not for our human masters. And also use our work to make this world a better place. So, napakagandang isipin na yung mundo natin ay napakaganda na isipin nyo kung lahat ay naglilingkod sa Panginoon, kung lahat kilala ang Panginoon,